Halos 3 taon bago ulit ako nakaapak dito sa Pilipinas. Kababalik ko lang sa bansa 3 days ago. Pumunta ako dito sa resto, malapit sa dating university kung saan kami nag-aaral noon. Gusto kong surpresahin sina Alexis. Balita ko, may mga trabaho na sila. Bawat hakbang ko ay bumalik sa mga isip ko ang lahat. Parang kahapon lang, simula nang iniwan ko ang lugar na to. Maraming tao at alaala akong naiwan dito. Nakakapanghinayang man, nagpapasalamat na rin ako. Kumusta na kaya sila? Kumusta na kaya siya? Sa nakalipas na mga taon, kay Alexis lang ako nakikibalita. Lumipat raw sila ng university nung umalis ako. At mas dumami ang kalokohan nila. Ayokong makibalita tungkol kay Lyndon. Natatakot ako sa maaari kong malaman. Pero sabi ni Alexis, mula daw nung umalis ako, bumalik siya sa dating ugali niya. Silent and distant. Nakakakonsensya. Halos 3 taon na akong binabagabag ng konsensya ko na to. Hoy babae! Napalingon ako sa boses na narinig ko. Sina Ella at Ashley. Sinalubong ko sila ng patakbo at agad nila akong hinalikan at niyakap. Miss ka na namin si Lynn. Umiiyak na sabi ni Ashley. Ang ganda-ganda mo na. Ang puti-puti pa. Pinanggigilan ni Ella ang mga pisngi ko. Ito ang na-miss ko sa kanila. Napaka-sweet na kaibigan. Pabalik na kami ng table nang may makabangga ako. Sorry. Wika ako at saka ako siya tinignan. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko na si John Paul pala ang nabangga ko. Sa lahat ng tao, bakit siya pa? Celine? Utal na tanong niya. Anong ginagawa mo rito? Magkasabay naming tanong. Nagtawanan kami at nawala ang tensyon sa pagitan namin. Nagkaroon lang kami ng maikling pag-uusap. Pinauna ko na sila Ashley at Ella sa table. Are you here for good? Pag-iiba niya sa usapan. Depende. May naghihintay na kasing trabaho sa akin doon. Sagot ko naman. Doon? Bakit? Saan ka ba pumunta? Tanong niya sa akin. Hindi sinabi ni Alexis sa inyo kung saan ako nagpunta? Umiling lang siya bilang sagot. Dapat magalit ako sa'yo dahil umalis ka nang walang sabi-sabi. Halos mabaliw si Lyndon noon. Pero after a year okay na siya. Yun nga lang, bumalik na siya sa dati. Ngayon, masasabi kong ayos na talaga siya. Kasi may nagugustuhan na siya. Napabuntong hininga ako. I'm just happy to see you after 3 years, Celine. Namiss din kita kahit papano. Tumawa siya para pagaanin siguro ang sitwasyon. Pero hindi ko siya magawang sabayan. Nasasaktan ako sa nalaman ko. Hindi niya na ako hinintay. May mahal na pala siyang iba. Maya-maya ay nagpaalam na sa akin si John Paul. May lakad pa raw kasi siya. Nagpalitan na lang kami ng number para may contact raw kami kung sakali. Ilang araw na akong nag-iisip kung dapat ba na makita ko pa si Lyndon. Alam kong masaya na siya at okay na siya. Ayoko namang guluhin pa siya. Isang araw ay nagulat ako nang tumawag sa akin si John Paul. Naaksidente raw si Lyndon at yung taong mahal niya. Agad akong pumunta ng ospital para makita siya. Sa pagkakataong to, takot at kaba ang nararamdaman ko. Wala akong ginawa kundi umiyak buong oras ng operasyon niya. Bigyan pa sana ako ng pagkakataon na makausap siya. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa akin ni Paul. Sinabi ko na hihintayin ko na lang siyang magising. Tumango na lang siya at di na muling kumibo pa. Kumusta si Aya? Tanong niya kay Max na isa sa mga kaibigan nila. Hindi naman kami ganun ka-close ni Max, kaya ayos lang sa akin kahit hindi niya ako pansinin. At alam ko naman
na mali ang pag-iwan na ginawa ko sa kaibigan nila. Ayos naman. Na-dislocate lang yung kanang braso niya pero magiging maayos naman daw, sabi ng doktor. Aya? Yun ba ang pangalan ng mahal ni Lyndon? Papunta na rin dito yung fiancé niya. Kaya okay lang kahit umuwi na kayo. Ako na lang din ang magbabantay kay Lyndon. Dugtong pa niya. Fiancé? Akala ko ba mahal yun ni Lyndon? Bakit may fiancé? Hindi ko na inalala kung ano man yun. Pero masaya ako sa narinig ko. Dahil alam kong hindi si Lyndon ang fiancé niya. Natapos na ang operasyon ni Lyndon, pero hindi ko pa rin magawang pumasok sa kwarto kung nasaan siya. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Hindi ko alam kung gusto niya pa akong makita at makausap. Bumili muna ako ng kape at makakain sa cafeteria ng ospital. Naglalakad ako ngayon sa koridor ng ospital pabalik sa kwarto ni Lyndon. Nang makarating ako doon, ay bahagyang bumukas ang pintuan. Papasok na sana ako nang may marinig akong nag-uusap. Napigil ko ang paghinga ko nang marinig ko ang boses ni Lyndon. Namiss ko yung boses niya. Kamusta ka, Aya? Akala ko kung napano ka na. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Mabuti at ayos ka lang. Sorry, kasalanan ko. May masakit pa ba sa'yo? Halata sa boses niya na nag-aalala siya ng husto sa kausap niya. May kurot akong naramdaman sa dibdib ko. Ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala. Salamat sa concern mo, ha. Pumunta rin ako dito para magpaalam sa'yo. Sasama na ako pauwi ng London kay Ryan. Nag-aalala kasi siya sa akin. Ayoko namang pag-alalahanin siya ng sobra. Napatahimik siya. Kundi rin dahil sa'yo. Hindi na ituloy ni Aya ang sasabihin nang magsalita si Lyndon. Ayos lang. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Kaya kahit alanganin humarang pa rin ako para di ka gaanong masaktan. Pag nagkataong mawala ka, masasaktan na naman ako. Ang sakit pala marinig mula sa kanya na nasaktan siya noon. At alam kong dahil sa akin yun. Lyndon, you are my best friend and I love you. But Ryan is my everything. Kahit nagago siya, I still love him. Kahit naglihim siya, mahal ko pa rin siya. Kahit na nagawa niya akong pagtaksilan. Antang ako pero mahal ko talaga yung tao na yun. Siguro kung nagkasabay kayo noon, siya pa rin ang pipiliin ko. Mamahalin ko pa rin siya. Mahabang wika ni Aya. I know, and he loves you too. Just always remember, andito lang ako. Kapag hindi ka na niya kayang hanapin kung aalis ka ulit. Sobrang sinseridad yung mga sinabi niya sa babaeng kaharap niya. At ang sakit talaga na marinig yun. Naramdaman ko na lang na unti-unting tumutulo ang mga luha ko sa mukha ko. Literal na napupunit ang dibdib ko sa mga naririnig ko mula sa kanya. Hindi ko na kayang marinig pa ang mga sasabihin niya sa babaeng kaharap niya. Mukhang mahihirapan na akong balikan pa si Lyndon. Sa inisip kong yun ay napangiti ako ng mapait. Akin na nga, pinakawalan ko pa. Paano ko ulit siya gagawing akin kung may iba nang may hawak sa puso niya? Nasa parking lot na ako ng ospital nung nagulat ako at biglang may nagsalita sa likuran ko. Si Max yun. Saan ka pupunta? Tanong niya sa akin. Uuwi na. Gusto ko nang magpahinga. Sagot ko naman. Aalis ka na lang na hindi kayo nag-uusap ni Lyndon? Mahal mo pa ba siya? Nakita kong may galit sa mga mata niya. Sagot. Nagulat ako nung medyo tumaas yung boses niya. Oo. Utal kong sagot. Mabuti naman. Go home and pack your things dahil uuwi na si Lyndon at ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Total nurse ka naman.
Ikaw na muna ang bahala sa kanya habang nagpapagaling pa siya. Umalis na siya pagkatapos nun. Ni hindi niya ako hinintay na makasagot. Nandito na ako sa kondo ni Lyndon. Katatapos ko lang maglinis ng buong kondo. Madalang akong pumasok sa kwarto niya simula nung dumating ako rito. Maraming masaya at malungkot na alaala sa kwarto na yon. Pauwi na siya ngayon at natatakot ako sa pwedeng maging reaksyon niya kapag nakita niya ako. Naligo na ako at nag-ayos. Magluluto na rin ako ng paboritong adobo ni Lyndon. Nag-stock sina Max at JP ng mga pagkain na pwede kong iluto para hindi na raw ako lalabas. Katatapos ko lang magluto nang marinig ko ang boses sa sala. Dumoble ang tibok ng puso ko. Andito na siya. Nang matansya kong naipasok na siya sa kwarto niya, binuhat ko na ang tray na may isang mangkok na adobo, kaunting kanin at isang baso ng juice. Naihanda ko na rin ang mesa para makapagmeryenda ang mga kaibigan niya. May meryenda kayo sa kusina, sabi kong nahihiya. Pumunta na ako sa silid ni Lyndon pero bumigat ang mga paa ko. Di ko magawang pumasok. Hey dude, we got you a nurse. Rinig kong mas mataas sa normal ang boses ni JP. Mukhang kinakabahan din siya. Sino? Halos di ako makaalis sa kinatatayuan ko. Nagulat ako nung marahan niya akong tinulak at niluwa ako sa pinto ng kwarto ni Lyndon. Lyndon, bati ko sa kanya. Binalot kami ng mahabang katahimikan. Hindi siya sumagot sa bati ko. Nakatitig lang siya sa akin nang nakanganga. Hindi naman mapakali sina JP at Max sa kinatatayuan nila. Anong ginagawa niya rito? Palabasin niyo siya. Galit na wika ni Lyndon. Dude, magrereklamo sana si Lyndon pero pinatigil ko siya. Pakinggan mo muna siya, dude. Bilin ni Max bago sila lumabas ni JP sa kwarto. Ipinatong ko muna ang dala ko sa study table bago ako humarap sa kanya. Humahanap ako ng tiyempo para magkaroon ng lakas ng loob na harapin siya. Halos sabay kaming nagtanong, pero ang mas madiin sa akin ay tinanong niya ako kung anong ginagawa ko rito. Matatalim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nauutal ako nang sinimulan ko ng magsalita. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Pagputol niya sa sinasabi ko. Lyndon, kailangan kong magpaliwanag kung bakit ako umalis. Don't you think masyado nang late yung pagpapaliwanag na sinasabi mo? His voice was freezing. Nakakapanginig. Lyndon, please. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap ko sa kanya. Pumipyok na ang boses ko at naiiyak na talaga ako. Hindi ako interesado. Wika niya at pumikit. Napahinga ako ng malalim. Siguro nga hindi pa siya handang makinig. Kailangan ko siyang bigyan ng oras, kaya't kinalma ko ang aking sarili. Kumain ka muna. Nagluto ako ng paborito mong adobo. Namamaos ang boses ko sa pinipigil kong emosyon. Get out at ilabas mo na yung dala mo dahil hindi na ako kumakain yan. Mapait akong napangiti. Deserve ko to kasi iniwan ko siya. Bulong ko sa sarili ko. Muli kong kinuha ang tray at lumabas na. Nadatnan kong hinihintay ako ng mga kaibigan niya. Nasa mukha ni JP ang pagtatanong, samantalang nanunuya naman ang tingin ni Max sa akin nang makita nilang namumula ang mga mata ko. Hindi naging maayos, tama? Panunuya niya pa sa akin at tumangulang ako. What's your plan then? Tanong ni JP. Huminga ako ng malalim bago ko siya sinagot. I'll stay. Determinado kong sagot sa kanya. And I saw them sigh in relief. Hinatid ko sila sa may pinto bago ako pumunta sa kusina. Nagugutom na rin ako dahil hindi pa ako nag-aalmusal.
Inuna ko kasi ang paglilinis at pagluluto. Kakainin ko yung hinanda ko para kay Lindon. What now? Tanong ko sa aking sarili habang nilalaro ng tinidor sa adobo. Nagrereklamo na ang tiyan ko pero di ko nararamdaman ang gutom. Wala akong ganang kumain. Pwede palang mangyari yun kapag ang daming masakit sa'yo. Sumubo ako ng adobo. Ewan ko ba, pero nung nasa bibig ko na yung pagkain, ay bigla na lang tumulo ang luha ko. Nagmamadali ko itong pinunasan at sinubukang nguyain ang pagkain sa loob ng bibig ko. Pero sa ginawa kong yun, ay lalo akong napaiyak. Nagmamadali kong tinakpan ang bibig ko at yumuko. Ayokong maistorbo ng pag-iyak ko si Lindon. I tried to swallow the food, pero hindi ko magawa. Gusto ko itong isuka, pero alam kong kailangan kong kainin to. Kinahapunan ay muli akong pumasok sa kwarto ni Lindon. Nadatnan ko siyang nanonood ng TV. Napatingin siya sa akin nung pumasok ako. Nasa mukha niya ang pagkairita. Di ka talaga marunong umintindi. Hindi ba't pinaalis na kita? Galit na salubong niya sa akin. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi niya. If I want his forgiveness, I have to accept his bad treatment to me. May kailangan ka ba? May gusto kang gawin? Formal lang boses na sabi ko sa kanya. Ayokong makulong sa self-pity. May sakit siya at okay ako. Napamura siya nang ma-realize niya na hindi niya ako kayang talunin, na wala na siyang magagawa. Kailangan kong magbanyo. Hindi tumitingin sabi niya sa akin. Napangiti ako ng palihim at lumapit ako sa kanya para alalayan siya. Umuokay na ang pakiramdam niya. Lumabas siya ng ospital na maayos na ang pakiramdam. Naghilom na rin ang mga sugat niya. Iniwan ko na siya sa banyo at kumuha ng bihisan niya. Natapos na rin siyang maligo nang inalalayan ko ulit siya pabalik sa kama niya. Tinawag niya ako at may ipinaabot sa cabinet niya. Pumunta ako doon at binuksan yon para hanapin yung tinutukoy niyang box. Nagulat ako nang makita ko yung gitarang gamit ko noon, na maayos na nakasandal sa ibabaw ng may kalakihang box. Paano napunta kay Lindon yung gitara ko? Ang alam ko ay naiwan ko yun sa music room noon sa pagmamadali kong umalis. Tama nga si JP. Hinanap ako ni Lindon noon. Ang tagal naman. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang pagrereklamo niya. Nagmamadali kong kinuha ang box at isinara ang cabinet niya. Nang maiabot ko yun sa kanya, ay pinalabas na niya ako. Para akong timang na napapangiti sa sofa na tutulugan ko. Bigla kong nakalimutan yung lungkot ko nung makita ko yung gitara kong maayos na nakatago sa cabinet niya. So, pinapahalagahan niya pala yung gitara ko. Bakit ako masaya? Dahil ibig sabihin nun, importante ang gamit ko sa kanya at importante pa rin ako sa kanya. Hindi naman masamang umasa, di ba? Nakatulog ako nung gabing yun nang may ngiti sa mga labi at nagising rin na may ngiti pa rin sa mga labi. Pero sana hindi na lang ako nagising. Dahil nung pumasok ako sa kwarto niya para dalhan siya ng almusal, ay inutusan niya akong itapon ng gitara. Nakiusap ako sa kanya na ibigay na lang niya sa akin ang gitara. Tutal ay sa akin naman yun, pero hindi siya pumayag. Wala akong nagawa nung inihampas niya yung gitara sa cabinet niya ng sobrang lakas. Hindi ko na malayan ang sumunod kong ginawa. Agad akong pumunta sa harap ng cabinet para pigilan sana siya. Pero sa galit niya, ay hindi niya na rin napigilan nang maipalo niya sa katawan ko ang basag ng katawan ng gitara. Nabuwal ako sa lakas ng impact ng palo niya. Napatingin siya sa akin habang hawak ko ang braso kong namumula sa pagkakapalo niya.
Hindi ko magawang mag-react sa sobrang bilis ng pangyayari. Hindi matanggap ng isip at puso ko na magagawa kong saktan ni Lyndon. Kahit hindi naman niya sinasadya. Matagal na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Kasalanan mo yan. Ibinalibag niya ang basag-basag na gitara sa harapan ko at tumalikod na. Inabot ko ang gitara at dinala yon palabas ng kwarto niya. Tumiretso ako sa may kusina at ipinatong ang gitara sa dining table. Nangihina akong napaupo sa isa sa mga upuan doon at pinagmasdan ang durog na katawan ng gitara. Mabilis na bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Sunod-sunod. Nakakalunod. Pakiramdam ko ay hindi lang yung gitara ang dinurog ni Lyndon, kundi pati ang puso ko ay dinurog niya ng pinong-pino. Akala ko pa naman ay may pag-asa pa kami dahil sa gitarang itinago niya. Masakit ang braso ko, pero mas masakit ang puso ko. Sumasakit na rin ang lalamunan ko sa pagpipigil kong humagulgol ng iyak. Kinaumagahan ay napasyal si JP sa kondo. Napansin niyang namamaga na ang braso ko. At doon ko ikinuwento sa kanya lahat ng nangyari kung bakit nagawa yun ni Lyndon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi naman daw niya alam na gano'n ang gagawin ni Lyndon. Nung naging maayos na ang pakiramdam ko at naigagalaw ko na ang maayos ang siko ko, ay nagluto ako ng makakain namin ni Lyndon. Pakanta-kanta pa ako habang hinahalo ko yung sinigang na niluluto ko. Ang saya mo yata, sabi ng boses sa likuran ko. Nagulat akong napatingin kay Lyndon, kaya medyo tumalsik sa akin yung sabaw ng sinigang. Nagugutom ka na ba? Nakangiting tanong ko sa kanya. Umalis ka na. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niya. Lyndon, please hayaan mo akong alagaan ka, gaya ng pag-aalaga mo sa akin noon. Kinapalan ko na ang mukha ko dahil ayokong umalis. So this is all about the past, ha? Ano bang ine-expect mo, ha? Na pagkatapos mong mawala ng walang paalam ng halos 3 taon, ganun lang kadaling balikan yung mga iniwan mo? Hindi yun ganun kadali, Celine. Galit na galit niyang sabi sa akin. Kulang na lang ay lumapit siya sa akin para sakalin ako. Pulang-pula na rin ang kanyang mukha sa galit. Alam ko naman yon, Lyndon. Pero sana naman hayaan mo akong makabawi sa'yo. Kulang na lang ay lumuhod ako sa kanya. Kung umaasa ka pang mahal pa rin kita, pues, sinasabi ko sa'yo na nawala na lahat ng pagmamahal ko sa'yo, kung meron man. Itatak mo dyan sa kokote mo na may mahal na akong iba, at hinding-hindi na kita mamahalin pa ulit. Nasaktan ako sa mga sinabi ni Lyndon. Lyndon, kahit hanggang gumaling lang ng tuluyan ang mga sugat mo, please. Kapag okay ka na, kung talagang ayaw mo na akong makita, saka ako aalis. Please wag mo na akong itaboy, ngayong kailangan mo ng tulong ko. Pagmamakaawa ko sa kanya. Matagal bago siya nagsalita. 1 month. Diretsong sabi niya. 1 month? Pag-uulit ko sa sinabi niya. Stay here for 1 month. Siguradong magaling na ako sa time na yon. Pagkatapos ng 1 buwan, umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa ulit. Pagkatapos niyang magsalita, ay tumalikod na siya. Nangihina akong napasandal sa pader. Nag-ipon ako ng lakas para makatayo. 1 buwan? 4 na linggo? Pues, susulitin ko yung araw na yun.